sa biyaya ng buhay at sa mga pagpapalang at patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, na nawa ay gabayan niyo kami sa tuwi-tuwi na pati ang aming pamilya. Iligtas mo po kami sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Gayon din po, naway patuloy kang manahan sa aming mga puso at isipan. Ang aming pong araw-araw na gawain ay iniaalay namin sa inyo. Lahat po ng aming kahilingan at mga pagsamo ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus, kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo, naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mari na po magsiupo ang lahat. Muli maraming salamat po. Palakpakan naman po muna natin ang bawat isa. Yes, simulan po natin ang araw na ito ng punong-puno ng positivity para po sa ating lahat at upang bigyan tayo ng mensahe para po sa ating lahat. Palakpakan naman po natin or is a welcome message. Palakpakan po natin ang kapitan ng ating barangay, Los San Antonio, Quezon Cap, Joel Magundayaw. Maraming salamat. Jay. Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo-lalo na po sa ating Governor Dr. Helen Tan, kay Mayor Ariel Wagan, at kay Consial Alan Sales, at sa lahat ay kay Hepe po, at sa lahat po ng kapulisan, at sa lahat po ng aking pong mga kasamahan po sa Sangguniang Barangay. Magandang umaga po sa inyo lahat at ganun po sa lahat po ng mga naririto po at sa lahat po ng mga staff ni Dr. Helen Tan. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa lahat din po ng mga bisita na nagaling po sa iba't ibang lugar po. Ako'y pumapati po na magandang umaga po sa inyo lahat. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating pong gobernador na malaki po naitulong po sa pagpapagawa po ng aming chapel po. At talaga naman pong napakaganda at napaka-ayos na po ngayon. Lubos po akong nagpapasalamat din po sa lahat po ng mga tumulong po, ng mga taga rito po, na may parating po sa lahat po ng staff ni Dr. Helen Tan na para may paayos po ang aming chapel po. At ngayon po ay maayos na maayos po. Maraming salamat po muli at magandang umaga po sa inyong lahat. Nakalimutan ko nga pala si Rosala. Pasensya na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Muli palapakan po natin Kapitan Joel Magundayaw. Thank you so much. Bago po natin marinig ang mensahe ng ating ama ng bayan ng San Antonio, palakpakan po natin our stand partner na kasama po natin, Consial Alan Sales. Magandang umaga po. Maraming salamat din. Bagaman wala po dito, palakpakan din po natin Vice Mayor Jenny Murphy. At eto na, At syempre, kasama din po natin, palakpakan po natin, Konsehala Abby Masungsong. Isang magandang umaga po, Konsehala. Eto na, atin pong pakinggan ang mensahe ng ating ama ng bayan ng San Antonio. Palakpakan po natin, Mayor Ariel Wagan. Maraming salamat. Isa po nga mapagpalang umaga sa ating lahat. Napakapalad po natin sa araw na ito kung saan ang hinahangad na makasama ng mamamayan ng buong lalawigan ay narito at kasama natin maaga pa sa inyong lingkod. Ang ating pong minamahal na Gobernador Dr. Helen Tan, magandang umaga po. Sa kanya pong mga kasama, ang kanyang Executive Assistant po kay Sir Carlo Villasin, ang head ng stand office sa bayan ng San Antonio, ang matagal nating kasama, Consial Alan Sales, ang ating pong kasama sa Sangguniang Bayan, Consial Kaloy Dimano, Consial Edith Masungsong, ang dating ABC President na inyo rin kabarangay, Kapitan Alvin Pilielba, ang punong barangay
ng Barangay Pulo, ating pong kaibigan, Kapitan Joel Mangundayaw, sa kanyang may bahay, at sa bumubo ng Sangguniang Barangay ng Barangay Pulo, sa Sangguniang Kabataan sa pangunguna ni Maria Garcia, sa lahat po ng mamamayan ng Barangay Pulo, sa lahat po ng narito, muli magandang umaga po sa ating lahat. Una po ay pasasalamat kung saan binigyan po tayo napakagandang panahon upang tayo muling magkasama-sama dito po sa ating mahal na barangay, ang Barangay Pulo. Tulad po ng aking nabanggit kani-kanina lamang, ang taong hinahangad na makasama ng bawat mamamayan na lalawigan, ang taong nais makasama ng mamamayan ng bayan ng San Antonio muli ay narito sa harapan natin at kasama natin upang pasinayaan ang isang napakagandang proyektong inilaan para sa Barangay Pulo, isang bahay dalanginan. Alam naman po natin na mga kababayan, ako'y naniniwala sa programa ng ating gobernador. Bagaman, ang proyektong ito ay hindi masasabing proyekto ng pamahalaan panlalawigan, kundi proyekto ng kanilang pamilya. Dahil ito po ay nagbuhat sa sariling bulsa, hindi po ito pondo ng gobyerno. Ito po ay pinagtulungan nilang mag-asawa na ibigay sa ating taga-rito sa Barangay Pulo. Maraming pong salamat, Governor Dr. Helentan. Alam ko po ng araw na ito ay nilaan ninyo sa bayan ng San Antonio upang ikutin at tingnan ang mga proyektong ibinaba ninyo sa mga barangay. At alam ko po, maaaring sa susunod na linggo, muli kayong babalik para sa isang malakihang medical mission na isasagawa sa San Antonio Central School. Buong San Antonio po ay iniimbitahan. Kung meron po kayong nais patingnan, pumunta po kayo sa malakihang medical mission ng ating minamahal na gobernador. Gobernador, muli po sa ngalan po ng pamalang bayan ng San Antonio, kami ay nagpapasalamat sa mga biyayang ibinigay ninyo sa amin. Sabi ko nga po sa mga kababayan namin, ang taga San Antonio, ay magaling tumanaw ng matanulong. Maraming salamat po at magandang umaga muli sa akin lahat. Maraming salamat sa ating ama ng bayan ng San Antonio, Mayor Ariel Wagan! Bago natin mapakinggan ang mensahe at inspirasyon ng ating ina, hayaan niyo pong batiin ko muna ng isang magandang umaga. Kasama na po natin, palakpakan po natin, Consel Edong Estadio. Kapiling kasama rin po natin, Consel Caloy Di Maano. And of course, our former ABC President, yes, Alvin Pilierba. Magandang umaga po. Eto na, para sa ating mga kabarangay dito sa Barangay Pulo, San Antonio, Quezon, pakinggan natin ang mensahe at inspirasyon ng ating ina ng lalawigan ng Quezon, Governor Dr. Helentan! Maraming salamat. Sige po na po kayo. Parang maraming kinain na almusal si Jaya, no? Magandang umaga po. Maaga naman talaga kayong gumising, di ba? Ganon sa barangay eh. Maaga din po akong gumising. Pero ayahin niyo pong bumati ako ng mabilisan. Unahin ko na saan muli ang barangay, kaya tinignan ko na kayo kanina. Ito, familiarize ang inyo pong bakong punong barangay. Palakpakan natin, Kapitan Joel Mangundayaw. Kasama siyempre ating mga konsehala at kagawad, no, ng barangay. Hayaan niyo pong makilala ko kayo muli, Kagawad Michael. Yan. Si Kagawad Efren. Mangundayaw din ito. Kagawad Tessie. Okay. Kagawad Mark Denmark. Okay. Kay Kagawad Robinson. Okay. Mangundayaw din ito. Kagawad Marvin. Okay. Kay Kagawad Cecilia. Okay. Siyempre, sa ating kay SK Mariel. Okay. Sa ating mga appointed officials, BHWs. Nakita ko, naka-uniform. Ating mga tanod. Ayan, nandun sila. Yan na ba yung binigay namin na uniform? Okay. At saka ang ating mga Justice Lupon, nandyan po sila. Sino pang mga asosasyon ng kababaihan, no?
Sino si Virgin? Ano ba yun, Kapitana? Beer Gin. So, sino yon? Taas ang kamay ng mga beer gin! Abo. Nakala ko talagang, virgin talaga kayo. Yung pala, manginginom ng beer. Hindi ba mahilig sa gin ang mga taga rito? Mahilig din? Yung tatay ko, gin po ang iniinom eh. Okay? Siyempre, pabatiin natin ang ating mga katuwang sa paglilingkod, ang ating minamahal na punong bayan. Palakpakan po natin, Mayor Wagan. Alam niyo kung bakit sabi ko Mayor Wagan? Nalilito ako palagi sa kanilang magkapatid. Baka magkamali ako ng pangalan. Mayor Ariel Wagan. Palakpakan natin. Bagaman wala pa dito si Vice Jenny. Naliligo pa. Sabihin mo, pwede rin naman na hindi pa naligo, may excuse. Vice Mayor Jenny Murphy, palakpakan naman natin, although wala. Ating mga kagawad, konsihal ng bayan. Sorry, Father, nagsimula na ako. Magsasalita na ako, Father. Mabilis naman. Okay lang po? Okay. Ikaw po mo muna. Father, di ka po muna. Father, mabilis lang ako. Okay lang po? No problem. No problem. Okay, no problem. Okay. Magandang umaga po, Father. So, sa ating mga konsehal ng bayan, nandito po si Konsehala Edith Masunsong, di po ba? Nandito po si Konsehal Carlos Di Maano. Yan. Sino pa? Konsehal Mario Guse, nandito ba? Wala. Konsehal Eddie. Okay. Ryan Vidal, wala. No. So, wala. Okay. Ating ABC President, nandito ba? Kapitan Romeo Obispo, wala. Dating ex-ABC nandito. Okay. Kapitan Pilierba. Okay. Magandang umaga po muli sa inyo. Siyempre, ang ating ESTAN partner dito, former Councilor Alan Salas. Palakpakan naman ako. Kumusta na po kayo? Sarap ng sagot. Balik niyo sa akin ang tanong. Mabuti din naman po. First time ko nakarating sa Barangay Pulo? Ha? Second time? Talaga? Nag-flu vaccine. Alam niyo po, sa sobrang dami ng barangay ng Quezon, 1,242 barangays ang ating lalawigan. Litong-lito na ako sa kung saan ako napupunta. Ano po? Basta punta lang ako ng punta. Anyway, I'm glad na nakarating na pala ako sa Barangay Pulo, no? So, mabilis lang po, bago po sabihin itong ating binigay na proyekto, mahalaga maibalita ko sa inyo anong ginagawa natin after the election. Ngayon lang ako nakabalik. Nakabalik ako sa bayan, pero wala siguro kayo doon. No, nag-blessing noong center nyo ngayon, yung Future Hospital ng San Antonio. No? So, that was last year yata nakabalik ako. So, anong meron? Katulad ng sinabi namin ni Vice Governor Third Alcala, I'm sorry, hindi siya kasama. May gawain lang po, pero palakpakan natin Vice Governor Third, Bukal Binet Alcala, at saka si Bukal Ina Liwanag. No? Yung mga katuwang natin sa paglilingkod. So, pinaigting natin yung mga serbisyo na dapat ay inilalapit sa mamamayan. So, nanatili yung satellite office. Ginawa na natin satellite office ng provincial government para dyan na kayo lalapit, di na kayo pupunta sa Kapitolyo pag may problema. Okay? So, yun yung number 1. Pumupunta po ba kayo doon? Mga tatlo lang. I'm glad na tatatlo lang. Ibig sabihin nun, walang problema ang marami sa inyo, no?
Kasi pag pupunta sa opisina namin, I'm sure may bit-bit yun na problem. Okay? Either may sakit, namatayan, may personal na problema o kung ano-ano. Okay? So, mas gusto ko yung kakonti yung napunta. Ibig sabihin kakonti yung may problema, di ba? But sa mga nahihiya, alam niyo po, napansin ko, ang ugali ng Pilipino, kung sino yung talagang nahihirapan at may kailangan, yun yung mahihiyain na lumapit. Ano po? Tinitingnan ko po yung profile, data, ng mga natutulungan ng bawat bayan o ng ating lalawigan. Pag tiningnan ko, mas marami doon, Mayor, middle income earner. Ay yung mga hindi masasabing indigent kasi may trabaho, hindi naman ganon ka-unlad ang buhay, pero pagka po kasi meron kang trabaho, hindi ka nakakasama sa indigent, no? Kahit na minimum wage lang ang sweldo mo, kasi merong sukatan po ng magkano ang kinikita per annum, no? Or per capita, no? Ng pamilya. So, pag tinignan ko, mas marami yung masipag na humingi ng tulong, no? Pero gusto namin sabihin sa inyo, yung presensya, yung programa, syempre laging nananatili na pinaprioritize yung mga nahihirapan. Although, syempre, ang Pilipino, pag nagkasakit, kahit na ikaw ay may hanap buhay, dadaan ka sa crisis, no? Kaya ang tinatawag doon ay in times of crisis, no? Pag nawala ng trabaho, pag nalugi ang hanap buhay, lahat yon ay may opportunity para humingi po ng tulong, no? So, ano ang number one problema ng tao? Pera, oo nga. Ako din po may problema. Taas nga ang kamay na may problema sa pera. Alam mo na, Mayor. Alam niyo po, isang natutunan ko, huwag niyo pong problemahin yung pera. Hayaan yung problemahin ng pera kayo. Alam niyo yung ate ko, lagi niyang sasabihin sa akin. Yung ate ko po ay college graduate, no? Accountancy. Pero, hindi siya umalis sa pagtitinda sa palengke sa Lucena. Pagka may sasabihin ako sa kanya, sasabihin niya lagi sa akin, wala nga akong pera. Alam mo ate, sabi ko gano'n. That's why hindi ka nagkakapera. Lagi mong sinasabi na wala kang pera. Don't think about it. Pray for it. And you'll have it. Tama? Ngayon. Ako kahit wala akong pera, bahala siya. Bahala na. Lagi ko pong sagot, sige po, hanap po tayo ng paraan. Pero never kong sinabi na wala akong pera. Akala nila hindi ako nawawala ng pera, pero wala din po akong pera, you know? But we'll find a way. We'll find a way. Okay? So, going back, meron po tayong services. Siyempre, kailangan mong pera sa maraming problema. Kalusugan, may sakit. Tama po ba? Sino po ang may maintenance sa inyo? Yan. Dami, no? Sino ang may pamilya na nagdadialysis? Yan, si nanay. Sino ang pamilya na merong may cancer? Wala. Okay, so gusto ko lang sabihin sa inyo na meron po tayong programa para diyan. Sasabihin nyo lang po. I hope nagagabayan kayo ng secretary namin. Pagka may cancer, nagdadialysis, may mga instruction ako na binago sa kanila para nabibigyan ng importansya dahil sa laki ng pangangailangan. Meron na po tayong kapartner na private hospitals dito sa Quezon. Working on po ako na maka-reach out sa Batangas, yung malapit po sa inyo, na ospital na privado, katulad ng malapit po sa Dolores, ay San Pablo. No? So work on progress po ako doon para makakuha po tayo kung saan po kayo palagi na pumupunta na private hospital dahil malayo po kayo, no? In between kayo. Either sa Rosario, sa Lipa, o kung saan man na malapit po sa inyo. So,
Nilalapit po yan, no? Sinasabi ang problema. Advice ko po, pagka may sakit, una pa lang sasabihin na, okay? Ang difference po noon ay yung iba, kumakapit sa patalim, pumupunta sa private, tama po. Pagkatas paglalabas na, malaking problema nyo kasi ang laki ng babayadan sa doktor. Halimbawa, kailangan operahan, nagmamadali kayo, pero pag nagtanong kayo sa opisina ko, pwedeng akong magsabi, dito kayo pumunta, hanapin nyo si ganito, no? So, yun yung kahalagahan nun. So, at the end of the day, pagkalalabas na, hindi ko masyadong namumroblema. Tama po? Kasi, yung mga tao din naman, mga doktor na tumutulong. No? Although merong hindi talaga libre, but nababawasan yung mga professional fees. Okay? So, yun po yung ating isang pwedeng itulong sa inyo. Pagpapaaral, may scholarship program po tayo. Meron ding educational assistance. No? I believe may mga nakahingi po dito. Namatayan, meron din po. Ambulance, meron din po. Yung rescue vehicle, pagkakailangan, wag namang gagawing service na. Pero pagkakailangan, pupunta sa kung saan, magpapa-CT scan, PET scan, sa Maynila, sa NKTI, sasabihin nyo din po. MRI, meron po sa Lucena. Pero mababa lang po ang kayang gawin ng MRI. Sa Lucena, I think mga 5 lang, although pinapa-triple ko sa kanila. I hope magawa nila. But at times, most of the time, pinapadala ko po sa NKTI. No? Doon ko pinapadala. May cancer na nagpe-PET scan. Hirap na hirap ang pamilya because ang PET scan will cost you 65,000 pesos. So sasabihin nyo lang po. Alam niyo po, one time, nasa Borolan po ako. May nakatabi po akong kamag-anak ng nakaburol in Lucena City. And kwento-kwento lang. Kasi kinuwento niya sa akin, anak niya may cancer. Okay? Bata pa. Breast cancer po. At as nag-share na siya, sabi niya sa akin, hirap na nga po kami, Doc, sabi sa akin. Kasi every 6 months po, hanap po kami ng pagpamonitor ng kanyang cancer, ganyan. Okay? Servisan po kayo sa rescue namin. Alam niyo po yung mga example na hindi mo alam yung kausap mo pala yung makakatulong sa inyo, no? Kasi hindi niya kinukwento, hindi siya humihingi ng tulong, no? So yung gusto kong sabihin sa inyo, bukas ang pintuan ng Kapitolyo. Nandito nga lang po yung opisina namin. Kung hindi tama ang paggabay ng staff namin, minsan kasi iba pag ako ang kausap, no? Kasi yung limited, yung alam nila na ituturo sa inyo. But ako, lagi po akong humahanap, lagi kong sinasabi, may paraan yan. I'm sure, we'll find a way, no? So, yun po yun, okay? So, yun yung mga sinasabi ko po sa inyo. Kailangan yung sabihin sa amin. Kung hindi nyo sabihin, eh hindi namin malalaman. Huwag lang po yung problema nyo sa 5-6. Alam niyo po, lumaki ako sa palengke. Sa Lucena, very young po ako. Nasa palengke, I'm sure nakwento ko na sa inyo, alam niyo na yung kwento ko. Tuwing bakasyon po, nandun po ako sa palengke. At 9 years old, nagtitinda po ako pag bakasyon, no? So officially, naging magtitinda ako at 12 years old. Alam niyo po yung mga tiya ko, hindi ko na sabihin. Mga tiya ko, mahilig umutang sa 5-6. So there was a time na wala na kami ng pwesto, nakasquat lang po kami doon, sapagkat nawala na yung tiya ko because hinahanap na siya ng magpa-5-6. That's why takot na takot po ako sa utang. No? Kasi bata pa lang po ako na witness ko kung paano bumagsak yung mga kapamilya ko dahil po kauutang sa 5-6. No? Kaya sabi ko, pagka wala kang alam na pagkukuhaan ng ibabayad sa 5-6, huwag yun subukan. No? Kasi yung interest din yung kikitain. Hanap ka ng ibang pamamaraan. Okay? Katulad ng sinasabi ko sa inyo. Diba? Yung mga ganon. Okay? So, gusto kong sabihin at natutuwa akong ibalita sa Barangay Pulo. Hindi man bilangin, pero nakapagbigay na po kami ng cash assistance na almost 12 million. Hindi nyo alam yun, ha? Kasi yung mga individuals na hindi nyo nakikita na pailan-ilan pumupunta po sa tanggapan namin. Okay? Ang
Nabigyan po namin, bukod pa po doon, yung tinutulong na personal ng pamilya namin, na kulang-kulang 2 milyon po yun, no? Yung mga binubunot lang namin sa bulsa pag hindi kayang hintayin. At gusto kong sabihin na ang nakagamit po ng libreng ambulance at saka rescue vehicle ay nasa 1,000 pamilya. Nakakatuwa, no? So, ngayon ko lang ito nakikita, but yung data, binibigay nila sa akin. Pero ito yung mga bagay na maaring hindi kayo yung nakinabang pero hindi nyo alam. Maraming nakikinabang. Okay? So, ayoko masyado kayong abalahin. Babalik po ako sa February 11. Okay? February 11, katulad na na-mention po ni Mayor, sa San Antonio Central Elementary School, tama ba ako? Central Elementary School, doon ang medical, dental, and surgical mission. Okay, blockbuster dito, yung mga nagpapabunot. Pagkat mahal pa, bunot. No? So, may mga dentista po tayo kung hindi ko alam kung ano paano ang preparation. Okay? May x-ray, kung may buntis po dito. Kung meron po dito may problema na bukol, mag-fasting lang po kayo. May ultrasound po tayo. Okay? May x-ray, yung matagal na inuubo, laging nilalagnat, yung bata na sa tingin ninyo sickly, no? Tingin nyo kailangan ng x-ray, may ECG tayo, may examination ng ihi, ng dugo. I think may mga specialist po tayo. Hopefully, may dala po kaming derma na-realize po ang dami may sakit sa balat sa barangay. Okay? May kasama po kaming derma. Sa mata po, meron din po tayo, at saka surgeon. Okay? So, surgeon, kung meron po kayong bukol, check up para malaman natin. Pwede rin naman maliit, kung kayang tanggalin, kung malaking bukol. Pwede rin po, yung hindi patuli. Lalo na kung matanda at senior na, pwede. Ako magtutuli sa iyo. Pag nagpatuli sa akin, may 5,000 yun. Lalo na kung kagawad ang magpapatuli. Pagka yung asawa ang nagbitbit sa kanyang asawa, isusuko nyo na hindi pa siya tuli, may komisyon ka doon. Diba? Pampasaya lang po. May sumeryoso na po niyan sa amin sa Gumaka. Inaumagahan, pagkatapos kong bumisita doon sa medical mission sa barangay, pumunta doon sa ospital, sa RAC. At sabi magpapatuli. Sabi niya, wala po dito si Doktora Helen, congresswoman pa po ako. Yun pala, sineryoso yung aking joke. Ay, sabi ko, sige, tuli. Sabi ko, huwag naman. Kawawa naman. Bigyan nyo na lang kako. Abutan nyo na lang. Okay? Pero seryoso po ako dun sa gusto magpatuli. No? What else? Ano pang services natin nun? I think that's it, no? So, keep ENT, I think, meron din po yung sa tenga po, no? So, as much as possible, nagdadala po kami ng mga specialista, no? Yung sa buntis, no? Alam nyo, karanasan namin, imagine ninyo, pumunta po ako ng Islang, pinakamalayong bayan ng Quezon, Humalig. Pagdating po namin doon, may buntis po na in-ultrasound, patay na po yung baby. Pero dahil doon po mga tao, malayo sa kabihasnan, ayaw po nila. So nawala po yung pasyente, sinabi nung doktor, dyan lang po ikaw, nanay, mami ha, itatawid ka po namin, hahanapin lang po namin si Mayor at saka sasakyan para maitawid ka namin. Akalain yung tinaguan kami. So, nagpatulong kami sa pulis para po, nahirapan po ako mag-convince. Kulang sa kaalaman, no? So, okay. Mataas po ang numero ng nanay na namamatay po doon, panganganak at pati bata po. No? So, malayo-malayo sila sa kabihasnan, no? Kaya, mahalaga po yung ganito. Lastly, gusto kong sabihin sa inyo, work on progress, I think kasama namin ng Provincial Engineering mamaya, no? Yung project doon sa bayan, yung Ospital ng San Antonio, parang center pa yon ngayon, no? So,
Dahil yun po ay, when I was in Congress, napondohan po namin ng DOH ng supposed to be an infirmary hospital. Pero hindi po nila allowed na pondohan. And hiningi po natin sa provincial government para makumpleto yung second floor, para po yung nagtatae, tama po, yung hinay blood lang, doon na kayo i-manage. Nilagnat lang ng 3 araw. Alam niyo po, pag pumunta kayo sa malaking ospital, mas malaki din ang gastos niyo. Tama po? So, kung nandyan lang, suswerohan lang kayo, napakadali, di po ba? No? So, let's work on progress. Hopefully, magawa namin within the year yung second floor. And mapatulungan tayo ng DOH para malagyan ng mga tao, dagdag na nurse, na doktor, para po mapatakbo na ng lokal na pamahalaan with our help, tulong po ng probinsya. No? So, yun po yung pagsisikapan namin na magawa para po sa mga taga San Antonio. Okay? And then, habang naghihintay, may yung nagbigay na ba ng x-ray sa inyo? Ang DOH nagagamit na? Bakit? Okay, very good. So, pag ready na, okay, sasabihin ko sa inyo, taas ang kamay ng gusto makakuha ng libreng konsulta. Libre. Ba? Oh, taas ang kamay. Ako din, gusto ko libre. Taas ang kamay ng pag sinabi ng doktor, ikaw ay magpa-ECG, magpa-lipid profile, titingnan ng cholesterol, ang sugar, libre. Ako din. Pag nakita na ang resulta ay, naku, mataas ang cholesterol, mataas ang sugar, ay high blood pa, kailangan uminom ng ganitong gamot, amlodipine, metformin, levetlamide, ganyan. Tapos nakita, naku, may infection sa ihi, bigyan ng antibiotic. Sino ang gusto ng libreng gamot? Oh, di ba? Lahat ng yan ay makukuha niyo po. Pinagpadala kami ng gamot doon, ha? Yung binibigay nila. Magtitingin lang kami kung ano pa ang kulang that will provide. Okay? Kaya tinanong ko si Mayor, may x-ray na po dyan, dinala ng DOH. So, work on progress. Other equipments, Mayor, I believe for procurement na nanggaling sa Special Health Fund, darating yun. Okay. Anong gagawin para mag-avail ninyo yon? Isa lang. Pag pumunta kayo sa bayan, pumunta kayo kay doktora o sino mang staff, sabihin niyo po magpapa-rehistro kayo ng konsulta. Okay? Rehistro. Lahat ng miyembro sa pamilya. Okay? Para by the time natapos namin ang second floor, okay na yung operation, ma-avail niyo po yung libre na sinabi ko lahat. Okay? Pangalawa, malalaman natin sino po sa inyo ang walang PhilHealth at hindi active sa PhilHealth. Ang gagawin lang, Mayor, bibigyan nyo ng indigency, sila ang mag-aasikaso papunta sa PhilHealth para mabigyan sila ng PIN number. Okay? Yun po yung Universal Healthcare Law na inakda ng inyo pong lingkod, ni Dr. Helen Tan. Kaya, dito sa ating lalawigan, bagaman ang daming hamon, sinisikap ko na slowly maipatupad, no? At bawat Quezon yan, maranasan niyo po yung sinasabi ko. Okay? Tama po. So, hindi 100% ay available, pero sinisikap until marating natin na maging available po siya. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo on February 11. Maganda umaga po sa inyo. Maraming salamat sa ating inanang lalawigan ng Quezon Governor, Dr. Helen Tan. Palakpakan po muli natin ang ating minamahal na gobernadora. Yes, okay lang po. Pahingi po kami ng souvenir picture po sa inyo. Ito po i-upload natin sa Provincial Government of Quezon page. Tayo po tayong lahat. Ito na po yung pagkakataon natin. Ngumiti po tayo, ilabas na po natin ang ating kaligayahan para makita po natin ang ating pagiging artistahin sa ating Facebook page. Muli po, Provincial Government of Quezon. Okay na po, sama-sama po tayo. Sige po, compress na po tayong lahat. Pakita po natin ang ating mga magagandang mga ngiti. Look at the camera. 1,
3. This time, taas mo ang ating tatlong kamay. Pinakamataas. Thumbs up. 1, 3. Salamat, palakpakan po natin ang ating mga sarili. At syempre, sama-sama po tayo upang, eto na, mabasbasa na po. Ay, nakalimutan ko palang sabihin. So, we're happy to share po yung sa chapel. Alam niyo po, simula sa wala pa po ako sa politika. Yan po yung common na ginagawa natin sa barangay ng aking asawa. No? Kasi hindi ito nagagawa ng gobyerno. Ay bawal po ang pondo ng gobyerno. But, marami po yan ng mga chapels na tinutulong natin sa mga barangay. Nilalapit natin. So, para po sa inyo, ito po ay pamamaraan namin ng pagbabalik ng pagpapala ng Panginoon. No? So, it's a way. So, dahil nandito na, malapit sa inyo, I hope that kayo naman, in return, pagka naman po kayo may isa dito, pagkakailangan manalangin, ang lapit-lapit po sa inyo, walang dahilan para hindi pumunta. Tama po. Alam niyo po, ako po'y buhay na patotoo na yung panalangin, maaaring hindi mo nakukuha the way na gusto mo, pero yun pa rin po ang pinaka-effective. Totoo po yun. So, parang hindi ka dapat nananalangin na lagi lang paghihingi. So, panalangin po is very effective. Believe me. Okay? Panghuli, sasama nyo sa panalangin din ang leader ng pamayanan. Okay? Lalo. At panalangin nyo ang ating bansa. Minsan malayo ka sa Maynila, parang wala tayong pakialam, no? Pero marami tayong gusto bilang Pilipino, di ba? Sana ganito, sana ganyan, ganito. No? So, yung mga ganon, wala man kayo magagawa dahil ordinary tayo mamamayan, di po ba? Hindi tayo nag-decide ng maraming bagay, ng polisiya, o kung ano man. But, siguro magagawa natin ay ipag-pray natin ang leader ng ating bansa, ng ating bayan, ng inyong barangay, ng ating lalawigan. No? Na palaging, at the end of the day, kung ano yung naaayon sa kagustuhan ng Panginoon ang nangyayari sa atin. Okay? Maraming salamat po. Maraming salamat, Governor Dr. Helen Tan! Sama-sama po tayo masaksihanan ang pagbabasbas ng ating bahay Dalanginan. Maraming salamat po mula sa pakikipagbayan ng diocese ng simbahan at ng mahalang pandalaligan ng Quezon. Simulan na po natin. So, ito na po simulan lang po sa ngalan ng mga pagkatapos po yung cutting of ribbon and then po tayo sa loob. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sumayo ang Panginoon. Ngayon po natin sasagawa ang cutting of ribbon. Dito po yata kasi. Mayor, dito po yata kasi. Ay, paano po? Pasok. Paano pa kapasok? 1, 2. Vice, dito po kayo. Father. Okay, 1, 2. Palakpakan muna natin. Kapasok na po tayo sa loob.
Ato po kayo pinaka sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala, wika niya. Magpakarami kayo at punuin ang inyong mga sukin ang buong daigdig at pagkalaan. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, sa lahat ng may ilap na kain, maging malaki o maliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng bukid at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halagang lupian ay ibibigay ko naman sa may ilap na hayop, malaki man o maliit. At sa lahat ng mga ibon, at ito ang ngangaglian. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niya ginawa, at lubos siya na siya. Ito ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis, sa kanila ayon sa utusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagat ayon sa utusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Diyos. Mag-asawang bato-bato o inakhay kalapati. Noong panahon iyon, sa Jerusalem, na ang pangalan Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaki ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kilalo ng Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang bika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Yayamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanggaw sa mga hindi at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. So ngayon po, araw na ito ay ang pagdiriwang ng presentation of the Lord in the temple. Ano? So, tama-tama, sakto. Nagkataon, hindi natin alam. Ano? Kasi, binibigay natin, hawak-hawak mo ngayon ng mga kandila, no, na pagpapahayag na tayo kumakapit palagi sa Diyos. No? At sa nagdiringas na kandila, ibig sabihin, nais natin ay liwanag, hindi ang kadiliman. No? Napakaganda. Ngayon,
sa pagpasok natin sa templong ating binabasbasan ngayon, ano? Ang San Antonio de Padua na binabasbasan natin chapel. No? Ito ay pagpapahayag na tayong mga nandito, tayo yung mga liwanag na humihingi at lumalapit sa ating Panginoon. Nawa ay totoo, maging maayos at laging kumakapit sa liwanag ng Panginoong Jesus. Ngayon po isasagawa na ang pagbabasbas ng tahanan dahil bahay kalanginan. Ama naming makapangyarihan, basbasan mo ang bahay dalanginan na ito para sa iyo. Itinayo mula sa kabutihan at pagpapala. Nawa ang lahat na natitipon dito ng mga nananampalataya ay manalangin, makinig sa iyong salita at maranasan, matagpuan at makamtan ang iyong pagbibiyaya. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Ngayon po isasagawa ang pagbabasbas habang piling po ay aming puhabitin ang isang pananampalataya. Pananampalataya, isang pagbibigan, isang Panginoon, ang pinilapit lahat, ang piling ni Jesus, noong sila'y umisan, tayo ay magkatipon sa pagmamahalan, isang pananampalataya, isang pagkibigyan, isang Panginoon, ang pinilapit lahat, ang mapakinggan mo, ang aming panalangin, dahil sa'y napag-ibig sa aming sumapit, isang pananampalataya, isang pagbibigan, isang Panginoon, ang hiling natin lahat. Ibig po natin nawa ang pagtubay at talaga ang chapel na ito sa ating Panginoon at ipagdasalin sa masama ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang pangalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bilang Panginoon ang lahat sa patawarin kami sa aming mga sala, para na ang pagkakaroon namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami kayo tulad sa tukso at nagyari kami sa lahat ng kasamaan namin. At nawa pagtubay din at gabahin natin mahalega, Ganun Maria, sa masama po natin kasalin ang Panginoon Maria. Ang Panginoon Maria, nagtutulog ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag ka pinagpala sa buhay na lahat at pinagpala ang anak iyong anak na si Jesus. Sa kapagayaya ng Diyos, panalangin mo ang mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay kami. Kapuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon at may pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Okay na po natin lahat. Happy birthday! Happy birthday! Thank you.
Thank you.